Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay Duwende. May isang gahamang duwendeng nakatira sa gubat. Wala siyang ibang gustong gawin kundi ang manguha at mangolekta ng mga kayamanan. Habang pauwi ang duwende sa pulso nito, ay nakita niya ang isang grupo ng mga tao. 3 lalaking armado ng mga baril at isang nakagapos na babae. Dinala ng mga lalaki ang babae sa isang kubo. Sinundan sila ng duwende, hindi dahil sa gusto nitong malaman kung ano ang mangyayari, kundi nakita niya kasi ang babae at ang suot-suot nitong hikaw at kwintas. Gusto niya itong makuha, ngunit ipinagbabawal sa mga duwende ang magnakaw. Kaya naman umisip siya ng paraan para mapasakan niya ito. Nakita ng duwende na takot ang babae habang nakakulong ito sa kubo. Kaya madaling nakapunta ang duwende sa balikat ng babae. Habang hindi nakatingin ang bantay nito, muntik nang mapasigaw sa takot ang babae nang makita niyang may maliit na duwende sa kanyang balikat. Matanda na ang duwende. Kulubot na ang balat. Ngunit hanggang tenga ang nakakatakot ng ngiti nito. Sinabi niya sa babae na huwag itong mag-ingay kung gusto nitong tulungan siya ng duwende. Bumulong ang duwende sa babae. Tutulungan kita basta ibigay mo sa akin ang kwintas mo. Madali namang pumayag ang babae. Napangiti ang duwende at nagtago sa buhok ng babae. Sinabihan niya na tawagin ang bantay at sabihin na pakawalan siya kapalit ang isang sako ng ginto. Yun nga ang ginawa ng babae, ngunit nagalit ang lalaki. Sinabi niyang, asa na ang isang sako ng ginto na pinagsasabi mo? Sasampalin sana siya ng lalaki pero pumalakpak ang duwende at biglang nagkaroon ng isang sako ng ginto sa sulok ng kubo. Hindi makapaniwala ang lalaki. Pinuntahan niya ito at iniwan ng babae. Habang abala ang lalaki, ay hiningi ng duwende ang kwintas ng babae at naglaho ito. Ngunit gahaman ng lalaki. Umalis ito dala ang isang sako ng ginto nang hindi sinasabi sa dalawa nitong kasama. Kaya hindi pa din nakawala ang babae. Bumalik ang duwende habang hindi nakatingin ang bantay na lalaki. Sinabi niyang tutulungan niya uli ang babae basta ibigay nito ang hikaw niya. Pumayag ang babae. Ngumiti ang duwende at nagtago sa buhok ng babae. Sinabi nitong tawagin uli ang bantay na lalaki at sabihin na pakawalan siya kapalit ang isang sako ng ginto. Ngunit nagalit ang bantay dahil wala namang sako ng ginto sa kubo. Papaluin sana ng bantay ang babae gamit ang baril nito. Pero pumalakpak ang duwende at biglang nagkaroon ng isang sako ng ginto sa tabi ng babae. Tuwang-tuwa ang lalaki at habang abala ito ay kinuha ng duwende ang hikaw ng babae. Pero gahaman din ang sumunod na bantay. Umalis ito dala ang ginto nang hindi nagsasabi sa kasamahan nito. Isa na lang ang lalaking bumihag sa babae at mahigpit niyang binantayan ng babae dahil nagtataka siya bakit umalis ang mga kasamahan niya. Pero naisip nitong mas maganda. Sa kanya na lahat mapupunta ang hiningi nilang pera kapalit ang paglaya ng babae. Pero dahil mag-isa na lang siyang nagbantay ay napagod ito at saglit na nakatulog. Nagpakita muli ang duwende sa babae. Tinanong niya ang babae kung gusto uli nitong tulungan siya. Sinabi ng babae na oo, pero wala na siyang mabibigay sa duwende. Pero lingid sa kaalaman niya ay nagandahan sa kanya ang duwende. Gusto ng duwende na magkaroon ng taong kasing ganda ng babae para idagdag sa kanyang koleksyon. Kaya sinabi ng duwende sa babae ang kanyang kondisyon. Tutulungan niya ang babae kapalit ang panganay na anak nito.
Dahil bata pa at gusto nang makauwi ng babae, ay pumayag ito. Tuwang-tuwa ang diwende. Inutusan ng diwende ang babae na gisingin ng bantay niya at sabihin pakawalan siya kapalit ng isang sako ng ginto. Nagtaka ang lalaki sa sinabi ng babae at naisip na siguro ito ang dahilan ng pag-alis ng mga kasamahan niya. Madali namang pumayag ang lalaki dahil takot din itong makulong. Pumalakpak ang diwende habang nakatago sa buhok ng babae. Biglang nagkaroon ng isang sako ng ginto sa harap ng lalaki. Tuwang-tuwa ito. Sa sobrang tuwa ng lalaki ay pinakawalan niya ang babae at hinatid sa bahay nito. Lumipas ang 10 taon. Ikinasal na ang babae at nabuntis. 1 linggo pagkatapos niyang manganak ng sanggol na babae ay nagpakita muli sa kanya ang diwende. Pinaalala niya ang kasunduan sa babae noong nabiyag ito ng mga armadong lalaki. Ngunit hindi pumayag ang babae. Nagmamakaawa siya sa diwende at ayaw nitong bitiwan ng kanyang anak. Kaya nagbigay ng kondisyon ng diwende na kung malalaman ng babae ang edad ng diwende sa loob ng 1 linggo ay hindi niya kukunin ang anak nito. Lahat ng paraan ay ginawa ng babae pero hindi niya nalaman ang edad ng diwende. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Nagpakita muli ang diwende. Tinanong niya ang babae kung nalaman nito ang edad niya. Pero hindi sumagot ang babae. Ang akala ng diwende ay sumuko na ito. Kaya naman, tuwang-tuwa siya habang lumalakad papalapit sa babae. Ngunit biglang naglabas ng patalim ang babae. Tinutok niya ito sa puso ng sanggol at sinabing kapag pinilit ng diwende na kunin ang kanyang anak, ay papatayin niya ito. Matapang ang babae dahil naalala niya noon na bago makagawa ng mahika ang diwende, ay pumapalakpak muna ito. Sinabi ng babae sa diwende na mas mabilis ang patalim niya kaysa sa palakpak nito. Litong-lito ang diwende. Napakagahaman kasi nito. Gusto niyang makuha ang sanggol, ngunit mawawala ito kapag kinuha niya. Sumigaw ang diwende habang kinakamot ang ulo nito. Sa sobrang kamot niya ay nagdudugo na ang anit nito. Sinabi niya sa babae na ibigay ang sanggol. Ngunit kapag sinusubukan niyang humakbang palapit, ay mas nilalapit ng babae ang patalim sa sanggol. Dahil doon ay halos mabaliw sa takot ang diwende. Ayaw niyang mawala ang kanyang kayamanan, ngunit mawawala ito kung kukunin niya. Lumaki at namula ng husto ang ulo ng diwende. Lumuwa ang mga mata nito at pagkaraan ng ilang sandali ay sumabog ang ulo.